Nasa mo na ba pumitas ang bulaklak sa isang halamanan? Bago pa man umusbong ang bawat talulot ng isang bulaklak, kinakailangan na maingat na pag-aalaga, patuloy na pagdidilig at mahalagang mahasinaga ng araw sa umaga upang masilayan ang rikit. Ngunit, tulad ng mga bulaklak, ang mga kababaihan ay nararapat na mabigyan ng sapat na atensyon. Dapat magkaroon ng sapat na suporta at masusing talakayan upang maging makatwiran ang bawat nilang desisyon. Ano pa yung una niyo naiisip sa salitang abortion? Ang issue ng abortion ay isang mabigat at sensitibong usapin na sinasaklaw ang iba't ibang mukha ng pangarap, pananalig at feminismo. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, saan ka papanig? Isang sensitibong usapin ng abortion. Ako si Luisa Andrea Molinas at ako si Divine Grace Mendoza. Nandito kami ngayon upang pumalak ng opinyon sa mga mag-aaral ng Cavite State University. Hello po, ano po yung pangalan niyo? I am Jello Gozar from MM. Stephen Lloyd Stardan. Micaela Soriano Wagan from BSPE. Ako si Yura Maydi Valdes. Christine Marasi. Sa salitang abortion, syempre yun yung pagpapalaglag ng anak na nasa sinapupunan ng babae. Pagpapalaglag ng bata. Ang abortion ay isang bagay na ginagawa ng isang ina na hindi handa na ipalaglag isang sampol na nasa kanyang child or sinapupunan. Una ko naisip pag narinig ko yung abortion is it's a topic that way too broad to be discussed about, and it's a debatable topic. So masyado siyang malawak para mapag-usapan, and mostly usually nagkakasya ng trouble para sa mga tao. Yung clinical definition yung na determinate yung fetus na nasa siya ng About sa abortion, syempre very mahirap na topic gawa ng every person has their own thoughts about it. Pero for me, medyo balance lang yung take ko doon dahil iba-iba naman yung perspective ng tao. Meron mga tao nagpapa-abortion dahil hindi talaga nila kaya. Well, it's valid naman dahil ayaw rin naman natin na mapahamak yung buhay ng bata na bubuhay. But on the other side, meron naman tao na nagpapa-abortion dahil gusto lang nila, dahil ayaw lang nila magkaan. Sumasang-ayon ako sa abortion. siguro media. Tapos meron mga ibang paaralan na dinidiscuss din nila yung abortion. Siguro, for me, kailangan magkaroon pa ng mas malalim na discussion about sa abortion kung bibigyan pa nila ng batas na pagpaparusa tungkol din sa mga babae na nagpapakos. Para kasi masyado siyang controversial na topic kasi dahil tayo ay Catholic na bansa, so yung ating pananampalataya sinasabi na bawal ang abortion, pero kasi meron naman talagang iba na yung legitimate ang kanilang reason na kailangan talagang terminate yung pregnancy na pag hindi na ginawa, pati yung ina ay makakahatol din. Iyahalin tulad ito sa pinikulang pinagbidahan ng Maris Rakat, ang Sunshine, kung saan ipinakita ang iba't ibang pagsubok na pinagdaanan niya bilang si Sunshine. Disiplinado, determinado, nakatuon si Sunshine, isang batang atleta sa pag-abot ng kanyang tagumpay. Ngunit, habang papalapit ang isang mahalagang kompetisyon sa kanyang buhay, siya ay humarap sa mabigat na dilema. Sa pagitan ng kanyang pangarap at sa batang nasa kanyang sinapupunan. Si Sunshine ay lumistulang isang gumamelang napipitas ang talulot sa bawat araw na nagdaraang daladala sa sinapupunan, ang dining alam niyang hindi niya pa kayang pausbong. Para sa akin ay hindi ako sang-ayon kasi naniniwala ako na kasalanan siya kasi marami sa atin naniniwala na blessing siya from our Lord Jesus. Hindi po ko agree talaga sa abortion kasi marami mga factor yun need nating i-consider pag sinabi nating abortion. Since na hindi lang naman siya about sa tao na na-rape or sa babaeng na-rape, broad siya. Pag kasi abortion, sabihin natin tatanggalin natin yung buhay ng child sa womb ng isang babae. So, hindi ko siya kayang i-take para i-agree na mapatupad yon kasi we need to consider the life ng baby.
Sa tingin ko meron kasi hindi naman yun pinili ng bata. So, dapat merong place yung bata na may karapatan na hindi pa siya born. As I said, we need to consider the life. So, kung titignan din kasi natin yung law, kung mag-agree tayo sa kanya, marami mabab sa law. Pero kung hindi tayo mag-agree, still, nakalin siya sa Article 256. Even with psychological impact sa magulang or sa babae, pwede pa rin makulong yung magulang. So, pag napalaglag niya yung bata, makukulong yung babae. So, hindi lang naman mas malaking impact yung magagawa niya kapag nag-agree tayo sa abortion. Kaya dapat, may mga factor tayong i-consider before natin i-agree yung abortion na yun. Kung sa akin, palagay ay hindi ako sang-ayon na maging legal siya. Actually, hindi. Kasi, syempre, wala namang pagkakasala doon yung bata. Kumbaga, pag ginawa mo to, kumbaga sa Diyos na rin. Para sa akin, pareho yung well-being nila yung dapat isalang-alang. May dalawang factor dyan. Kung yung sa babae, yung isa-alang-alang natin, psychological and mental factor. Paano siya maapektuhan kung ikikip niya yung baby? Ano yung trauma na may de-develop? Lalo na pag nakikita niya yung baby as an individual or person na nag-exist na. Kung sa baby naman, kung kanyang factor naman, dapat bigyan din natin siya ng karapatan. Kasi nga, kung yung babae, pinahalagahan yung buhay, bakit yung bata hindi? Kailangan nating bigyang halaga yung buhay ng bata kasi life pa rin yun eh. Kahit anong gawin mo, and anong cost nun, maganda man o pangit, life pa rin yun. So dapat matamo pa rin ng bata yung life na para sa kanya and yung mga benefits na dapat sa bata. Para hindi lang yung babae na bigyan ng halaga, pati din yung Tulad sa naging payo ng isang pare kay Sunshine sa pelikula, ang simbahan ay may malinaw na posisyon laban sa abortion. Itinuturing itong kasalanan sa paniniwalang ang buhay ay sagrado at dapat pahalagahan. At ang aborsyon ay isang paglabag sa karapatan sa buhay ng sanggol. Kaya't hindi maalis sa ating isipan ang iba't ibang perspektibo na tutol sa pagpapalaglag. Kasi dahil sa age gap natin, ang una ko naisip, kailangan talaga maging responsable ang kababaihan. Unang-unahin mag-aaral, tapos talagang ang pagtatalik sana ay para lang sa mag-asawa. Kung ba gusto ninyo ng pagpabistos at hindi nyo kayang buhayin ang magiging anak nyo, wag nyo gawin. So yun. Well, tonight, the state-by-state battle over abortion rights are far from over. In Indiana, thousands of protesters demonstrated at the State House as lawmakers gathered to consider a Republican bill that would ban nearly all abortions and punish doctors who perform them. One of those doctors is Caitlin Bernard. She's an OBGYN in Indiana. State health records obtained by CBS News show that she provided a non-surgical abortion to a 10-year-old rape victim from Ohio. It shows how, abortion, instead of being part of healthcare, which it is, a needed life-saving procedure, which it is, has been used to create a wedge between people politically and personally. Hindi dapat pinipilit ang isang babaeng ipagpatuloy ang pagbubuntis, lalo't hindi naman lahat ay may matinong estado ng pamumuhay. Hindi naman lahat ay ginusto ang pagkabuntis. Ang iba ay epekto ng pang-aabusong sexual na hindi makatuwiran. Parang niyurakan ang iyong pagkatao at patuloy nilang maaalala ang takot habang daladala nila ito. Ibigay natin sa kanila ang pagpapasya dahil unang-una sila ang epektado. Hanggat mura pa ang sibol, tiyaking mabibigyan ito ng magandang kinabukasan. At kung hindi posible, mas mainam na bigyang atensyon na lamang ang ating sarili. Huwag na nating hayaang may maisilang na namang kawawang bata sa ilalim ng sikat na araw. Kaya't sa mga katulad ni Sunshine, itindig ang inyong mga balika at taas na ka dapat lumalakad. Huwag matakot sa mga panguhusga ng mundo dahil anuman ang naging desisyon mo, naiintindihan ka namin. Nakikita namin ang inyong mga balakid at higit sa lahat, tanggap ka namin.
Sa susunod na ikaw ay magtatanim ng bandi, siguraduhin mong ikaw ay masisinabi ng pag-ibig mula sa langit. Ako si Trixie at ito ang Sina.